had been cooperating with the ICC since day one. Since they allowed the ICC investigators to come over the Philippines, they started coordinating with the ICC. And I think ito yung dapat na malinawan ng ating mga kababayan dahil talagang niloloko talaga tayo ng ating DOJ Secretary Boying Rimulya at ng Pangulong Bongbong Marcos. Niloloko talaga nila ang sambayan ng Pilipino. Nililip service nila tayo na hindi kami nakikipag-ugnayan. Ngayon, makikipag-cooperate kami para sa mga witnesses, sa mga ganito, ganyan. But they had been cooperating with the ICC since nung unang-una pa lang na napabalita na nagsipagdatingan ang mga investigators ng ICC dito sa bansa. The mere fact na inalaw nila ang mga investigators na mag-imbestiga dito sa bansa natin, nakikipag-cooperate na sila. Hindi ko alam kung anong definition nila sa cooperation, no? Kasi kung talagang you do not want to cooperate with the ICC, you do not give them space to investigate here in the Philippines. But our government allowed them. In fact, magkaroon pa nga ng balita noon na winine and dine sila ng ilang mga kongresista. Dito sa Metro Manila, ang ilang mga opisyal ng ICC, investigators ng ICC ay winine and dine ng ating mga kongresista noong kasagsagan ng Quadcom, no pagdinig sa Quadcom. So, itong sinasabi nila na ngayon makikipag-cooperate kami ngayon, may yung mga witnesses na nakausap namin, ifa-fly namin sila, dadalhin namin sila papuntang Hague para maging testigo sa pagdinig ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Duterte. And this is just so this is just so untrue na ngayon pa lang sila makikipag-cooperate sa ICC. Kasi nakipag-cooperate na po kayo noong palang unang-unang araw na inalaw ninyo na dumating ang mga ICC investigators dito sa Pilipinas para mag-imbestiga. Sir Admar, I would just like to point out, no, pag sinabi mo kasing non-cooperation talaga. Look at what the US President did nung sinabi niya na hindi kami makikipag-cooperate sa ICC. Hindi kami makikipag-cooperate, meaning hindi kayo po pwedeng pumunta dito. In fact, we're not just going to not cooperate, but we are going to give sanction sa lahat ng mga ICC officials na maglilitis na may kinalaman sa Amerikano or any allies of the Americans, of the United States of America. So that's what they're doing. So talagang, minamaliit kasi, nililigaw tayo ng administrasyon na tungkol doon sa salitang cooperation na ang pakiwari ba nila na ang cooperation ay yung positive act lang mula sa administrasyon na mag-extend ng tulong sa ICC. Cooperation already started when we allow them to start investigating here. So, yan lang po ang dapat malaman ng ating mga kababayan. Matagal na pong nakikikooperate ang gobyernong ito. Matagal na po nilang ibinenta ang ating soberanya sa ICC. Oo nga po, and nabanggit nga ni Vice President Sara Duterte itong patungkol nga sa interim release kasi maraming mga tumututo, lalo na yung mga makakaliwang grupo, lalo na yung mga nagbaback up sa sinasabing mga biktima na parang banta sa mga witness, sa mga biktima, sa mga kaanak ng biktima. Pero pagbibigay din nga dito, sabi ni VP Sara, and I quote, dahil hindi pa nga rin niya natanong si former President Duterte, what if kung hindi mag-grant, no? Sabi niya dito, hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. Well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyers, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado? Lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant, kailangan ng caregiver, no? Correct. So,
nasaan yung banta? Sinasabi may impluensya pa raw dahil vice-presidente pa daw yung kanyang anak. Pero makita natin na impeach na nga yung kanyang anak. Nabawasan yung kanyang budget. Tuloy-tuloy yung sinasabi ni VP Sara na mga political persecution na sa kanya, sa mga Duterte at sa lahat ng mga supporters at yung mga sumusuporta sa mga Duterte. So asan ngayon yung sinasabi na meron pa ring impluensya, and to think kung meron mga bansa na willing na tumanggap dito kay former President Rodrigo Duterte, di ba may pananagutan din sila kung hindi nila susundin o tutuparin kung ano man yung mapagkakasunduan if ever na mag-grant yung interim release sa Binibining Joey. Sir Admar, no, nasa desisyon na kasi ngayon ng pre-trial chamber kung tatanggapin nila yung mga katwiran ng prosecutor na nag-o-oppose doon sa interim release ni PRRD. At medyo marami kasi silang mga reason na sinite doon eh. In fact, even yung altercation na nangyari dito sa Pilipinas, they even cited it in their opposition. So very crucial to, no, kasi talagang kapag nagkaroon ng desisyon ang pre-trial chamber na sabihin natin hindi i-extend ang interim release, malaking question sa kredibilidad ng ICC itong ganitong klaseng desisyon. Kasi tandaan po natin, wala pa po tayo doon sa hearing proper. Parang nasa ano pa lang tayo, nasa early stage pa lang po tayo ng kaso ni PRRD. In fact, nagde-determine pa lang tayo kung meron ba talagang issue, nandun pa lang tayo sa level na yun dito sa kaso ni PRRD sa ICC. So I honestly do not see any reason kung bakit kailangan pang ma-detain ni PRRD doon sa ICC facility. This interim release had been kagaya ng sinabi ni Attorney Kaufman doon sa kanyang submission. Matagal na nila tong tinatrabaho at katakataka na all of a sudden bigla silang magkakaroon ng strong opposition. Remember, if the opposition is that strong, pagka-submit pa lang dapat ni Attorney Kaufman doon sa kanyang urgent request for interim release. Dapat meron ng submission ng prosecutor, pero wala. They waited for how many weeks before they submitted their strong opposition. So that says a lot. For me, that says a lot. I think it's an afterthought. I think they are really leaning towards giving interim release to PRRD, as it should, because that is the most humanitarian thing to do. That is the right thing to do. That is in accordance with the rules of the ICC. Pero all of a sudden, ang prosecutor may change doon sa kanilang stand, and I have to say perhaps yung pagpapalit ng prosecutor ay merong relasyon diyan, and at the same time yung bilis kasi ng response ng prosecutor sa pag-oppose dito sa urgent request for interim release na to, it took them some time para magkaroon ng strong opposition. So that is why I am thinking that this is really an afterthought. We hope for the best. We really hope for the best. I hope for the best, and we should all hope for the best. Pero kailangan na rin talaga natin. Kaya tama ang ginagawa ni Inday Sara na nagsasalita siya before the international media, because this has to be put in the in the international audience. How unfair, how partial ICC can be. Of course, we are trying to follow their rules, their procedures. Sinusunod natin yung kanilang mga proseso. Pero kailangan na, sa kagaya nga sinabi ni VP, no, yung foundation ng ICC kasi, yung kanyang pagkabuo ay basically para sa pagprotekta ng human rights. Ng International Criminal Court. Ang talagang kanyang core is because you want to really protect the dignity of the people, and not taking care of the rights of PRRD. Questionable na nga yung pagpunta pa lang ni PRRD diyan, questionable na and I find it ridiculous that the ICC is not paying much attention to it.
it is something that the international community should be aware of and pay attention to, because if the ICC is going to continue doing this and dilly-dally on making a decision, let's say in the interim release of PRRD, without paying attention doon sa mga injustices na naranasan ng tao in order to get there, it is a big hypocritical show on the part of ICC if they're going to continue what they're doing.